Network Entertainment. Ang saya maging Pilipino. Kasi kahit sang abroad ka pumunta, magaganda ka, may impress ka. Pangit dito eh. Alam mo yung baba ng standard mo. Diba? Pag pumunta ka sa ibang bansa, diba, pumunta akong Japan, pagbaba ako sa airport, pucha, sidewalk to ah. May sidewalk sila, alam mo yun? Yung toilet nila, may bidet, kahit anong butones, meron pa sila ng pinipindot. Tapos, pwede sa likod, sa harap. Tapos may nakasulat sa harap ng bidet, alam nyo yun? Siyempre sa likod yung puwet. Duduruan yung puwet mo, lilinisin. Meron din sa harap. Natry ko na rin yun eh. Natry ko yun sa pambabae. Tumama sa itlog oh. Ganun sa Japan. Welcome to Intellect Walwal with Victor Anastasio. Kung saan ako ay dumadal-dal-dal. Ako ay isang stand-up comedian from Comedy Manila at ito ang ating behind the scenes, sabihin na natin podcast. Kung paano nabubuo ang jokes on stage na pag hindi pa kayo nanonood, sakto. Meron pang early bird. Early bird na yun. Tapos na yung early egg kayo kasi early bird rate, 800 pesos lang. Yung ticket link ay nasa Instagram ko at TikTok at Victor Anastasio. Pwede nyo rin i-search sa Ticket to Me. Victor Anastasio. Walang Netflix. 1 hour comedy special. Ako ay stand-up comedian at ngayon, ito. Meron akong mga jokes about travel. Sabi ko sa isang joke ko, ang saya maging Pilipino. Ang saya maging Pilipino. Kasi kahit sang abroad ka pumunta, magaganda ka, may impress ka. Pangit dito eh. Alam mo yung baba ng standard mo. Diba? Pag pumunta ka sa ibang bansa, diba, pumunta akong Japan, pagbaba ako sa airport, pucha, sidewalk to ah. May sidewalk sila, alam mo yun? Yung toilet nila, may bidet, kahit anong butones, meron pa sila ng pinipindot. Tapos, pwede sa likod, sa harap. Tapos may nakasulat sa harap ng bidet, alam nyo yun? Siyempre sa likod yung puwet. Duduruan yung puwet mo, lilinisin. Meron din sa harap. Natry ko na rin yun eh. Natry ko yun sa pambabae. Tumama sa itlog oh. Ganun sa Japan. Di ba? Yung pader nila, walang nakasulat. Gusto mo tiyapa? Di ba? Yung urinal nila, walang kulangot. Diba? Yung mga nabubuong joke pag nagda-travel. So, yun ang aking topic for this episode. Kasi galing kami ng pamilya ko sa Japan, sa Nagoya. Men, makikita mo na naman kung ano yung potential ng bansa natin. And alam ko, ilang beses ko nang inupakan yung bansa natin at binash. Pero talaga para masolusyonan mo yung problema, kailangan mo talagang aminin eh. Kunwari, oy, baho mo na. Hindi ka naman pwedeng next day, mabango ka na, di ba? Kailangan aminin mo muna. Okay guys, mabaho na talaga ako. Mabaho na yung kilikili ko, mabaho na yung bibig ko, kailangan ko mag-ayos. Pero kailangan mo muna, di ba? Problema, pag nagaganto ako sa social media, sabihin nila, puro ka naman bash, parte ka ng problema. Ikaw, hindi. Lahat tayo parte. So, kwento ko lang yung trip namin ng pamilya ko sa Nagoya, Japan. Kasi, nakakaingit eh. Tapos marami rin akong nagawang material tungkol doon. Kuwari, yun eh, parang bago ka magkaroon ng joke bilang stand-up comedian, kailangan pag-isipan mo muna yung isang bagay eh. Diba? Nang seryoso, para maabuo ka ng something. Tapos, iba talaga yung kawaii culture nila. Yung cute. Pumunta ka ng Japan kahit anong parte ng Japan, daming cute eh. Yung mga toys nila cute. Yung mga sign nila sa subway, cute. So parang dito kasi parang machismo lahat eh. Parang nakamamatay. Di ba? Yung sign nila doon cartoons eh. Yung sign nila sa subway, cartoons, parang anime, alam mo yun, ang cute. Parang babasa ka lang ng Hello Kitty. Uy, cute, bawal pala yan. Hindi ko nagagawa. Dito, bawal tumuwid, nakamamatay. Multa, 2,000. Tapos makikita mo yung mga tarpulin ng mga politiko. Ibang-iba talaga eh. Yung una, di ba, pag pumunta ka abroad, magandang lugar katulad ng Japan, makikita mo walang mga mukha ng politiko eh, no? Wala yung mga nasa waiting shed pa lang, naangiti silang ganun. Or yung uso sa Pilipinas, alam mo yung uso sa Pilipinas, yung gagawin nilang, kunyari, Victor Anastasio, hindi nila
specifically gagawing Victor Anastasio nasa waiting shed. Pero initials, VA. Diba? Very accessible. Tapos may logo ng VA. VA! Tapos buong syudad mo naka-VA. VA! Diba? Ayun din yun eh. Pinopromote mo rin yung, diba, parang ginagawa nila sa kanila yung syudad. Side note lang, kaya maganda sa Pasig eh. Nakita ko sa TikTok, yung mga food cart nila, nakasulag lang Pasig City. Walang BS. Alam mo yun? Sana ganun eh, no? Pero yun, wala kang makikitang billboard na napakarami sa Japan. Na parang, ano bang uutang. Diba, ito pa, pagka pumunta ka sa Spotify, tapos hindi ka premium sa ibang bansa, makakarinig ka ng ads o kaya YouTube. Diba yung mga ads doon, kunyari nag-Singapore ako, this is how you help your business. You know, business, ganun yung mga ads sa Singapore. Dito, puro utang eh. Putya talagang binabaon. Hindi ko nga alam bakit legal yung mga ibang online lending app dito. Putya, yung napaka-wild na mga interest rate. Tapos yung commercial pa nila, yung nakaw, buntis ka. Anong gagawin mo? Dapat masaya ka. Eh, hindi. Oh, na-approve ang loan ko ng 25,000. Yay! Putya, nanalo ka sa loto. Babayaran mo yun ng napakataas na interest rate. Yun ang mga, parang yung mga ads dito, ibabaon ko sa utang eh. Yung mga ads doon sa ibang bansa, kaya Japan. Cute uli. Cute lang. This is your business. Build a business. Dito, puro billboard eh, no? Lahat ng kilos mo. Masyado kang maitim. Yun ang yung Metro Manila. Yun ang experience ng Manila girl sa Pilipinas. Pag nag-drive ka sa EDSA. Ang itim ng elikili mo, ang itim mong pangit mo. Ang itim mo girl. Diba? Puro whitening, puro brightening. Pati mga lalaki, tinatarget na eh. Ano mo yun? Itim mo bro. Yun lang. Yun ang experience sa EDSA eh. Ay, drive ka. Hoy, pag makita ang billboard. Hoy, ang itim mo. O kaya, oy, diba? Mag-download ka na app na to. Para sa mangutang ka. Mangutang ka. Hindi maganda yung kotse mo. Umutang ka, pare. Yun ang experience sa EDSA. Ano pa may mga experience doon? Basta puro billboard dito, di ba? Bam, bam, bam. Yun ang na-notice ko eh. Kung Japan man o ibang bansa. Mayroon talaga silang gobyerno na nakikita mo siniti planning eh. Papunta kami ng sister ko sa zoo. Nagulat kami. Kasi yung zoo nila, hindi lang zoo eh. Pagpasok mo may zoo. Tapos pagkatapos nun, sa Nagoya to eh, may botanical garden. Tapos may sign gubat. Putya, paglakad mo gubat na. Alam mo yun, talagang city, parang Central Park sa New York. Di pa ako nakapunta doon, pero parang ganun eh. May city, tapos may isang akala mo zoo lang, akala namin, tapos botanical garden, tapos gubat pala. Tapos, sa gitna nun, meron sila napakataas na tower na napaka-high-tech. Makikita mo yung buong, alam mo yun, may pera tong bansang to. Tsaka alam mong tumulong yung gobyerno sa city planning eh. Kasi sa Pilipinas, bawat sulok talaga hassle eh. Hassle culture. Lalo na Metro Manila. Bawat sulok, walang space na sabi ng gobyerno, mag-enjoy kayo dyan citizens para sa quality of life. Quezon City Circle, yung mga ganun. Diba? Meron naman. Hindi ko sasabi totally wala. Pero, kumbaga kulang. Sana mas marami. Tsaka mas, alam mo yun, iba talaga, ma-overwhelm ka pag pumunta ka sa Japan eh. Tapos, kasi para sa nanay ko rin yung trip na, para sa amin lahat. Pero plinano ng kuya ko yung para sa nanay ko. Yung nanay ko mahilig sa bulaklak. Mga flowers. Putya, parang yung sa mga Japan, parang mad scientist yung gumawa eh. Mad scientist, parang hindi lang yung, ito mga roses yan. Putya, iba-ibang kulay. Ito rose, parang mad scientist yung gumawa, pare. Nagplano ng parke nila. Dito yung mga rose na red, dito yung mga medyo red, dito yung mga red na red, dito yung mga dark red, dito yung red na may white outline. Putya. Tapos lalagyan ko lahat ng scientific name. May scientific name lahat yan. Oo. Tapos kung saan sila galing. Ito, galing yan sa France. Susulat ko dyan. Anong France? Kung anong parte ng France. Kung sino yung prinsipeng gumawa. Alam mo, paborito yung dati ng prinsipe. Para mad scientist yung mga lahat eh. Tapos dito yung roses. Dito may dandelions. Dito may mga tropical naman. Parang lahat yata ng bulaklak sa mundo nasa Japan eh. Alam mo yun, may bougainvillea rin doon. Tapos mali, kung di ka mahilig sa bulaklak, parang hindi mo ma-appreciate. Pero maiisip mo na tayo na,
Andun kami sa loob ng greenhouse, parang 100 yung aircon na split type eh. So parang hindi lang siya, alam mo yung mag-usik tayo dyan mga sunflowers, may pupunta na dito. Mad scientist talaga. As in, grabe yung isip nila. Tapos maglagay tayo ng 100 na aircon. O sige, kaya yan. Split type na aircon, 100. Mayamang bansa. Tapos yung, wala, binavalue talaga na yung nature nila eh. Alam mo yun? Hindi nila linalagyan ng, yun nga, yung ginawa kong Instagram reel, yung sa castle, yung mga park nila. Kung sa Pilipinas yun, may condo na dun, may sari-sari store, alam mo yun, may shopping mall, may talyer, may vulcanizing, diba? Hassle eh. Parang tabi-tabi kayo, lahat kayo, kailangan nyo kumita ng pera, kailangan nyo mag-survive. Kasi ganyan sa Pilipinas. Sabi nga nung isang napanood kong Chinoy, dahil yung lately yung mga pinapanood ko, di ba? May episode nga ako sa podcast tungkol dun. At yung next episode siguro next week, tungkol dun ulit. Sabi niya, ang city planners talaga dito sa Pilipinas, unfortunately, sina pamilya ng Henry C., pamilya ng Lopez, pamilya ng Ayala, pamilya ng Mega World. Ganun eh. Diba, saan ka ba makakita ng aside sa probinsya? Sa probinsya kasi, mas may planning pa dun. Diba, may plaza, dito yung mga bahay, may tindahan, may market. Sa mga city natin, parang kailangan mo magkotse. Alam mo yun, hindi walkable. So, yung mga township na tinatawag na Ayala, Rockwell, SM, Mega World, yung mga yan, DMCI. Yun yung mga para naging city planner natin. Middle class lang makaka-enjoy. Pero pag sa Japan, grabe talagang, akala mo yun na yun, never ending eh. Bakit sila naglaan ng ganito kalaking lugar para lang sa bulaklak? Hindi mo mag-gets eh. Di ba? Bulaklak ang meron dito. Tsaka may ilaw, tourist attraction. Tapos biniblend nila yung nature tsaka technology na parang okay, puro nature dito. Tapos meron silang ride na alam mo yung parang arm na tumataas na gano'n. Ay, lupit ng engineering dito ah. Wag mo, parang sabi ng Japan, gagayahin mo sa Pilipinas. Diba kasi maiisip mo yun eh. Kaya natin sa Pilipinas to. Pwede natin gawin sa Benguet or ano. Sige talaga. Kaya nyo ba yung ito? May ganun na parang arm na napakalaki. May ride dito. Kasya mga 50 to 100 people. Tapos tataas. Pag ganyan hindi pag ganun. Tataas yung ganun. Tapos iikot. Makikita nyo yung attraction dyan. Tapos bababa ulit. Parang alam mo yun. Parang finish him sa Mortal Kombat. Parang ito. Lahat ng bulaklak sa mundo nandito yan. Tapos, hindi lang nature yan. Pare, high-tech tong ride na to. High-tech. Alam mo yun? Napaka-atrasado talaga natin. Nakakalungkot eh, no? Pero yun, mga bulaklak. Hindi man ako mahilig per se sa bulaklak. Pero paano hindi maganda? Ang daming tulips. May isang lugar pa may tulips. Alam mo yun, may ranch. Pucha, ang ganda talaga eh. Ganda talaga. Tapos mad scientist ulilagay nila dun. Hindi lang yung parang, sige, pwede na yan. I think yun yung mentality ng Pinoy eh. Yung pwede na yan. Sa Japan kasi talagang attention to detail. Bumili ako kasi Rose Garden yung theme. So meron silang rose ice cream. Tapos yung rose ice cream, lalagyan pa nila ng rose petals. Lalagyan pa nila ng chocolate na mukhang flower. Tapos lalagyan nila ng isang flower bud. Tsaka ibibigay sa'yo. Di ba ganun yung mga Hapon? Fine details. Sa mga kung ano talaga, ika nga sa Biblia, di ba? Kung ano yung maliit na, sa Bible ko ba nabasa yun? O sa EDSA? Hindi ko alam eh. O sa libro. Basta, kung ano ka sa maliit na bagay, dun din pag pinalaki. Kung ganun sila mag-ice cream, putya ina, pag pinalaki mo yung bansa, talagang grabe attention to detail nila. Random street, maganda yung landscaping, alam mo yun, hindi yung pwede na yan. Pwede na yan. Diba? Grabe. Tapos, syempre para sa amin, sa kuya ko, sa tatay ko, pumunta kami sa car museum. Toyota Automobile Museum. Ganon din, putya. Makikita mo yung Toyota pala, nagsimula siya sa, textile making. So parang isipin mo, textile making nila, naging kotse. Tayo yung textile making natin, natalo na lang. China, ganon. Hindi ko alam eh. Pero grabe talaga alam mo yun, textile company kasi sila. Textile company. Ito yung kwento ng Toyota. Toyota pa dati eh.
Tapos sabi ng isang partner yata, gawin nating sasakyan. Ha? Nakita niya yung mga panggawa natin ng mga damit, tsaka cloth. Oo, pwedeng panggawa ng sasakyan yan eh. Tayo na sasakyan? Nag-o-opium ka ba? Anong problema mo? Basta bigyan niyo sa akin yung department to, gagawa ko sa sasakyan. Tayo na tagagawa tayong t-shirt. Isipin mo si Bench. Isipin mo si Pen Shop. Isipin mo si Pen Shop tsaka si Bench. Next year, meron ng kotse. The Bench, Corolla. Ganun sa Japan, pare. Ganun. Kakaiba talaga. Grabe. Tapos andun yung mga luma nila. Nakita namin yung pinakaunang Corolla. Di ba? Pag lalaki ka, more or less, pag sasakyan, tuwan-tuwa ka talaga parang bata uli sa Toy Story. Di ba? Yan ang hindi ko na-discuss sa hobbies episode. Yung mga kotse. Ang dami ring mahilig sa kotse na hobbies. Kasi hindi man ako mayaman. So, hindi ko naisip na hobby yung kotse. Pero andun yung sinaunang Rolls Royce, sinaunang Mercedes-Benz, sinaunang Corolla nga, sinaunang Camry, tapos Jaguar, sinaunang Jaguar sa Toyota. Para lang bata talaga na, wow, ay saya. Tapos lahat ng coaching yun ay nagmamayari si Toyota. Diba? Parang hindi lang siya pangyabang na collection parang historical. Kasi ganoon nga sila mag-isip, parang attention to detail. Dati pinupupok lang nila yung steel. Ganoon lang sila gumawa ng kotse. Wala. Yung ganda ng bansa nila. Develop, high-tech. Akaingit talaga. Tapos, katulad ng gino ko kanina, ang lawak na sidewalk. Alam mo yun, simpleng bagay. Siyempre, kung nagtatrabaho ka sa Makati, CBD, BGC, maraming sidewalk. Pero parang bubbles lang siya, di ba? Pag lumabas ka sa QC. Kasi dati sa kodo ko, sa may ABS-CBN area, parang, nga no, bakit di ako maglakad? Bakit abroad? Ang hilig ko maglakad. Ba't dito kotse ko ng kotse? Bili nga akong tinapay dyan, maglalakad ako. Kasi health din yun eh. Di ba? Bakit hindi tayo maglakad sa sarili nating bansa? Colonial mentality ba yun or something? Maglakad nga ako. Ang ina, 10 steps away, tae ng aso. Alam mo yun? Ipis, tae ng tao, wrapper ng candy. Alam mo yun, may sidewalk pero may nakapark na van. Hindi ka sidewalk, maglalakad ka, may poste sa gitna. Wala nakakalungkot. Yun talaga, pag ibang bansa, hindi mo kailangan gumastos ng malaki. Kasi, kunenta ng sister ko yung entrance namin sa zoo, Botanical Gardens, Sky Tower, mga 250, 500 pesos. Diba? Hindi rin ganun kalaki. Tapos pwede ka na mag-enjoy or yung mga park nila na libre. Yun talaga pag mayaman yung bansa, sa tingin ko, pag develop, maganda yung city planning, hindi mo kailangan gumastos bilang turista sa lahat ng attraction. Hindi ka puro entrance fee. Kaya mag-Europe ka, di ba? Umupo ka lang doon sa labas ng cafe, mag-order ka. Putya, meron ng dyan cathedral, may walking space, may park. Alam mo yun? Hindi katulad ng magpapark ka dito, may bayad. Papasok ka dito, may bayad. Para umupo, kailangan mag-order ka, may bayad. Di ba ganun sa mga beach dito sa Pilipinas Uupo ka sa beach chair, bibigyan ka menu. Di ba? Hindi naman ganun sa park sa Japan Pag nakaupo ka sa park sa Japan, nakaupo ka lang doon. Hindi ka naman bibigyan menu. Sir, titingin ka lang sa bonsai? Putang ina mo, umorder ka. Umorder ka ng mango shake or something. Walang ganun. Sa Japan, alam mo yun, alungkot lang Kasi pag uwi mo ng Pilipinas, may mararamdaman ka talagang depression Sa immigration pa lang, sa airport pa lang, na masikip. Alam mo yun, yung sinabi nga ni Joaquin, yung culture of smallness ng Pilipinas na international airport, bakit ang liit? Bakit ang liit? Kasi di ba, kukuha kayo ng maleta sa carousel, tabi-tabi, tapos dito na yung customs. Ang sikip Tapos dadaan ka na EDSA. Yun na naman, ang traffic. Pare, 3 hours kami umuwi. 3 hours. Pucha. 3 hours yung flight Dadaan ka sa EDSA. Tatraffic ka, tapos tatawagan ka na naman maitim ng mga billboard. Uy, mag-whitening ka, ulul. Mag-download ka nito, umutang ka. Pinifake ko lang yung iyak, pero totoong sadness siya And alam ko, kahit galing kayo sa Boracay or someplace na paradise, bakasyon,
Pagbalik mo sa airport talagang tsaka daan ka sa EDSA or ano. Hindi ko alam kung nasa Cebu ka or Mindanao, baka may metropolis din kayo na traffic doon. Pero hindi eh. Pag Cebu Airport, maganda. Maganda yung Mactan Airport eh. Nanalo pa nga ng award yun yata eh. Nanatalo niya yung Singapore. Naiya talaga eh, no? May bago na raw management. So umasa ako eh. Diba? Nanonood nga ako ng mga Chinoy. Parang, ito na, bago na yung management. Eh, bakit ka naman? Hindi ko alam kung budget airline lang ba yung sinakyan namin. Ang haba pa rin ng pila, tapos hindi pa rin malamig yung aircon. Alam mo yun, may mga nagpapaypay na senior dun sa priority lane. Tapos alam mo yung hindi ka pawis, pero merong lagkit. Hindi ka pawis, pero papawis ka na. Alam mo yung ganong temperature na alanganin. Yung alanganin na, mainit ba? Hindi naman mainit. Hindi naman pinapawisan, pero feeling ko pag body squat ako dito, tumakbo ako ng onte, pawis na ako. Malagkit pa rin. Bakit ganoon? Airport. Saan po ba pumunta kami sa Japan? Siyempre napakasarap ng pagkain sa Japan. Iba talaga yung attention to detail. To little things eh. Di ba nauso dito yung mga Tokyo milk. Ang ganda nito ah. Ganda ng wrapping. Yun ang ano sa Japan, di ba? May wrapping culture sila kahit sa mga building. Lahat naka-wrap na maganda. Dito pag naka-wrap na maganda, tawag sa'yo, supot. Ay, nako. Talagang paggaling ka sa bansa ng... Kasi sa weather, wala naman tayong magagawa doon eh. Hindi mo naman pwedeng pagalitan yung pag-asa. Hoy, gumawa kayo ng winter. O gumawa kayo ng spring. Pero... wala, galing din naman ako sa Singapore. Hindi naman sila tropical country rin. Kasi may Instagram reel ako na ganun din eh. Sabi ko, wala mga park sa Pilipinas. Tapos yung mga, ang init kasi. Bakit Singapore maraming park? Alam mo yun. Wala eh. Hindi mo na alam eh. Parang ang lungkot lang dito kasi papayaman ka lang para makabakasyon ka sa ibang lugar. Alam mo yun, sana ma-enjoy natin yung city mismo. You know? Hindi ko alam, man. Pero saya. Masaya na. Convenience store nila, sarap pagkain. Oh my goodness. The best talaga. Yun ang isang blessing natin bilang mga Pilipino, nakatira sa Pilipinas. Ang lapit natin sa Japan. Kasi, ibang mundo talaga siya eh. May nakita akong puti sa Instagram na sabi niya, been all over the world, sa Tokyo na sa pumunta, yun lang talaga yung distinct, yung iba talaga sa mga napunta niya. So yun ang luck natin na malapit tayo sa Japan. Korea rin maganda, pero ito, episode na to tungkol sa Japan. Tapos, tahimik sila sa subway. May nakita rin kasi ako sa Instagram, the wealth loves silence. Mga Pilipino, parang I guess yung Latino ano natin, na alam mo yun, pag maingay, masaya. Kailangan pag masaya, maingay. Kailangan makulay. Kaya namin miss ko si Sherwin Benvenida, yung aming isa sa mga sensei sa comedy. Rest in peace. Sabi niya, yun ang gusto niyang i-promote na comedy, yung mas lalaki. Hindi niya sinabi exactly na gano'n, no? Pero basta, yung sinasabi, intellectual. Yung parang, sakto lang, hindi maingay, hindi ewan ko eh. Parang masama na itong papunta. Pero basta may sakto namang entertainment na hindi talaga maingay. Alam mo yun, yung mga sound effects. Yung katulad niyan, vlog, kailangan pag Pinoy may sound effects. No. Diba? Kailangan lahat. Parang hustle culture din ng ano natin. Lahat. May garden dyan. Bawal garden. Lagyan mo tindahan. Lagyan mo ng, alam mo yun, walang space for silence. Mag-isip ka lang. Alam mo yun. Kaya nga siguro ang daming artist at poet ng Europe, Japan. Kasi putya, paglabas mo talaga, ang ganda eh. May tulips, may river, yung mga kanal nila, ang lilinaw, walang burak. Diba? Oh, beautiful summer day. Mapapa-art ka eh. Dito parang, anong art mo, di ba? Paglabas mo, ang itim ko na naman. Kailangan kong magpaputi. Kailangan kong umutang para bumili ng mas maraming bagay sa mall. Yun lang. Ano talaga eh. Kailangan talaga pag umuwi ka dito,
ito rin yung napag-usapan namin ni Chi, yung girlfriend ko, na pag umuwi tayo galing sa abroad, siguro kailangan may nakaplano tayong something para may i-look forward man lang tayo na, alam mo yun, magde-date tayo bukas or magpapamasahe tayo dito or may in-order tayo sa online na pag-uwi natin nando. Kasi kung wala, kung galing ka lang sa Japan tapos umuwi ka tapos blanco lang yung ano mo, malulungkot ka talaga eh. Nakaka-depress. So yun ang tip ko sa inyo. Pag umuwi kayo galing sa bakasyon, magplano kayo ng, hindi ko alam, stand-up comedy show sa August 16. Irwin Theater. Yan talagang nilulook forward. Early bird rate, 800 pesos lang. Ticket2me.net. Victor Anastasio, walang Netflix, 1 hour special. Kita-kita tayo live. May mga jokes ba tungkol sa Japan? We'll see. Only one way to find out. Manood kayo. Maraming salamat sa pakikinig. Yun. Especially kung silent listener kayo ng podcast, gaya na sinabi ko sa last episode, na lagi kayo nakikinig ng podcast, lagi kayo nagla-like ng reel, pero never nyo pa napanood live kasi feeling nyo pareho lang naman. Naka-entertain din, nakakatawa rin. Mali ka, boy. Nothing beats live. Para ka nanonood ng Japan sa Instagram at actually being there, crying in the sunset, looking at the tulips. Kita-kita tayo live, August 16 yan. Early bird rate, take advantage. Maraming salamat sa The Pod Network at sa kanilang studio at production. Mabuhay ang podcasting, mabuhay ang stand-up comedy sa Pilipinas, mabuhay lahat ng Pilipino. Sana gumanda ang mga city natin. Hindi ko alam kung paano dahil wala na space. Bahala na. Bahala na si Batman. Peace out. Hanggang sa susunod na episode dito sa Intellectual Wall with Victor Anastasio. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.